Excited ka na ba na makita ang ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Pag-usapan po natin na may kinalaman po sa muli nating pagkikita ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung topic po natin ngayon ay imminent. Kahapon, immanent. Ito naman ay imminent. So, magkaiba po yon. Ano naman yung imminent? The imminence of Christ's return means that His coming could happen at any moment. While we don't know the exact time, we are called to live in constant readiness and anticipation. Christ's return is certain, and it will be glorious, bringing justice, restoration, and the fulfillment of all God's promises. The call to be ready is not one of fear, but of hope, urgency, and faith, knowing that Christ is coming to make all things new. Na pag sinabi po nating imminent, ibig sabihin, si God po, si Lord Jesus Christ, pwede siyang dumating anytime. So, it can happen at any moment. Now, meron po akong personal view rito, agreement and disagreement. Tatalakayin ko po yan sa separate video para po sa mga members natin. No? Now, basahin po muna natin sa Hebrews chapter 9 verse 28. Sabi po rito, "So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami." Ito po yung first coming of the Lord Jesus Christ. Dumating siya 2,000 years ago. Siya po ay pinako doon sa krus. Dinala niya, pinasan niya lahat ng ating mga kasalanan. Siya po ay pinarasahan on our behalf. Lahat po ng mga kasalanan natin na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay pinako sa kanyang katawan upang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siya po ay inilibing. On the third day, siya po ay muling nabuhay. And after a while, muli siyang umakyat sa langit upang umupo sa kanyang trono. At sa kanyang pag-upo sa kanyang trono ay sinasakop niya yung buong mundo. So sabi rito, 2,000 years ago, dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi po rito, merong magpapakita sa ikalawang pagkakataon. He will appear a second time. Muli siyang babalik visible. Makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ibig sabihin, lubusang iligtas tayo mula doon sa corruption ng katawan. Kasi po yung ating mga katawan ay hindi pa perfect. Pero sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, malulubos po yung ating salvation, yung ating kaligtasan. Bibigyan po tayo ng Panginoong Jesucristo ng panibagong katawan. Perfect. Bubuhayin tayo muli at magkakaroon po tayo ng perfect body. So, ito po yung una nating teaching ngayong araw. Number 1, we will see Christ soon before His return. Naniniwala po ako sa soon. Kasi sabi po ng iba, Jesus Christ will come soon. Anytime soon. Hindi po ako masyadong convinced doon. Pero naniniwala ako na we will see Christ soon before His return. Ibig sabihin, bago pa bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, pwede na nating makita si Jesus at anytime soon. Kailan po yon? Pag namatay tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, we don't have to wait for 1,000 years or for a long period of time. Kailangan lang nating mamatay, makikita na natin si Jesus Christ. No? At yung kamatayan po natin, it can happen anytime. Pwede po tayong mamatay kahit ngayon habang nagbablog ako rito, habang nagsishare on devotion na to, pwede akong mamatay. And right after my death, makikita ko na si Jesus Christ. To be absent in the body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, pag ikaw ay namatay, yung espiritu mo babalik sa Diyos at makikita mo si Jesus Christ ng mukhaan. So, we will see Christ soon before His return. So, in this sense, naniniwala ako sa imminence. No? Pero hindi po sa return ng Panginoon, kundi makikita natin si Jesus Christ anytime soon or anytime sa lifetime natin na ito, pag namatay tayo, pwedeng bukas, pwedeng mamaya, next year, after 10 years, or pag naging senior citizen tayo, nang hina yung pangatawan natin, makikita natin si Jesus Christ pag namatay tayo. So, hindi natin kailangang antayin yung return ni Jesus para makita natin siya. Pag namatay tayo, we will meet Jesus. Number 2, the return of Christ completes redemption.
Now, pag tayo po namatay, makasama natin ang Panginoong Jesucristo po, someday babalik dito sa lupa, dito sa earth. Ano pong gagawin niya? Kokompletohin niya yung redemption. And number 3 po, Christ will come after defeating most of His enemies. Now, paano yun? Now, sinasabi po rito, marami po mga verses na nilagay rito, no? Tingnan nga po natin. Kuha tayo ng isang verse dito. I think dito ko nilagay sa bandang taas. 1 Corinthians chapter 15, 24 hanggang 26. Ilagay po natin dito. Yan. Ganito lang po ginagawa ko pag nagde-devotion ako, no? Nilalagyan ko po ng English-Tagalog para po mas mabilis nating maintindihan. So, point number 3 natin, Christ will come after defeating most of His enemies. Ang ating Panginoong Jesucristo, muli siyang babalik pagkatapos niyang gapiin yung most of His enemies. Hindi lahat kundi most. Paano po yon? Kasi si Jesus Christ, umupo siya sa kanyang trono para pagharian yung langit at lupa. At yung lupa po, ito po ay nagrebelde sa Diyos, yung earth. Kaya ang daming rebelde dito sa earth natin Kung tumingin ka lang sa paligid mo, ang daming masasamang tao. Yung mga bansa ngayon, di naman lumuluhod kay Kristo. Pero sabi niya sa kanyang mga alagad, okay, upo muna ako dun sa trono ko, pero isusugo ko kayo, disipuluhin nyo lahat ng mga bansa. Matthew 28:18-20. So, disipuluhin nyo lahat ng mga bansa, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. So, sa mga tuwid, ang pag-upo ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang trono, hindi siya nakatambay lang at nag-aantay ng panahon ng kanyang muling pagbabalik. Ang Panginoon, active. He is working through His people, through the church, to conquer the nations. Kaya po yung point number 2 natin, the return of Christ completes redemption. Sa muling pagbalik ng ating Panginoon, kukompletohin niya ng redemption. At sa point number 3 natin, Christ will come after defeating most of His enemies. Saan natin matatagpuan yan? Sa 1 Corinthians 15:24-26. Sabi dito, then comes the end, when He delivers the kingdom to God the Father, after. So pagkatapos, after destroying every rule and every authority and power, for He must reign in heaven, nakaupo ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death. Ang pinakahuling kaaway ng Panginoong Jesucristo ay ang kamatayan at lulupigin niya ang kamatayan sa kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin po, from first coming of Jesus to the second coming of Jesus, ang nangyayari, sinasakop niya yung mundo. Yung mga bansa, sinasamsam niya, pinapasailalim niya sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga nations, nalupig na, naipasailalim na sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, sa authority ni Jesus Christ. Ibig sabihin, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung Great Commission ng Panginoong Jesucristo na disipuluhin lahat ng mga bansa, meron ng katuparan. Sabi po sa Tagalog, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ibig sabihin, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, sobrang ganda na ng mundo, isa na lang yung kaaway niya na lulupigin. Actually, sabay-sabay yun Si Satan, magkakaroon ng final destruction, magkakaroon ng resurrection ng mga mananampalataya. Tayo mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, bubuhayin niya maguli. Kaya sabi dito, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kailan po ito mangyayari? Sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Mga kapatid, number 1, face death with excitement. Medyo hindi ko ganun ka parang, what? Paano ka maging excited sa kamatayan? Mga kapatid, kung meron kang kakilala na Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mamamatay na, i-share mo tong devotion natin na ito. Alam niyo po, merong isang tao sa Biblia, excited na siyang mamatay. Siya po si Apostol Pablo. Sabi niya po, for to me to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living on the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. Sabi ni Apostol Pablo, parang gusto kong mamatay, makapiling ko ang Panginoon, pero at the same time, gusto ko ring mabuhay para maglingkod pa
sa iglesia. So sabi niya, I'm torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Sa Tagalog po, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang mamatay, makapiling ko ang Panginoong Jesucristo. Gusto ko ring mabuhay para maglingkod pa sa iglesia, sa Panginoon, at paglingkuran ng kanyang iglesia. So sabi niya, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Kaya mga kapatid, pag namatay ka, be excited. Ako excited na ako mamatay, no? Kasi, yun pala yun, no? Pag namatay ka, parang nagbukas ka lang ng pinto para ma-meet si Jesus. Hindi mo kailangan mag-antay ng return of Christ here on earth para ma-meet siya. Pag namatay ka, parang alang nagbukas ng pinto at mamimit mo na si Jesus. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo. Gusto niya nang pumataw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Kaya mga kapatid, face death with excitement. Exciting po yan. Ako, kaya gusto ko lang mabuhay sa mundo kasi gusto ko maggawin to, no? Mag-daily devotion, disipuluhin yung mga anak ko, spend time with my family, spend time with my churchmates, maglingkod sa Panginoon habang nabubuhay. Kasi mas ma-excite kang makita si Lord kapag naglingkod ka sa Kanya. Pero pag hindi ka naglingkod, wala kang pakialam kay Jesus, ang hirap maging excited to see Him. Diba? So, number 2, participate in the conquest of the world. Again, ang ating Panginoon Jesucristo may binigay siyang utos. Sabi niya, go disciple the nations. Teach them to obey everything I have commanded you. Inutos ng ating Panginoon Jesucristo na disipuluhin lahat ng mga bansa. Turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon Jesucristo at nagsisimula po yan sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga tao sa paligid natin na tuturuan nating sumunod sa Panginoon Jesucristo. Magkaroon po tayo ng bahagi sa pagsakop ni Kristo sa mundong ito. Kasi kung hindi ka magpa-participate sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo, you will have no reason to be excited to meet Jesus. Paano ka magiging excited? Hindi mo pinaglingkuran si Jesus, tapos sasabihin mo gusto mo siyang makita. Wala kang pakialam sa kanya at sa misyon na ipinapagawa niya. Magkarugtong po yan, no? Face death with excitement, pero habang nabubuhay ka pa, you participate in the conquest of the world. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo rito. Gusto ko na mamatay para makita si Jesus. Pero habang nag-stay ako dito sa mundo, maglilingkod ako sa Panginoong Jesucristo. Point number 3. Long for the return of Christ. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang dinidisipulo na sa Timoteo. Sabi niya, sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mga kapatid, lahat po tayo, no? Dapat excited tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo dito. Naniniwala po ako na pag na-meet natin si Jesus, pag namatay tayo, hindi pa judgment yon. Yung judgment day ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito, sa araw na iyon, on that day, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng judgment. At I hope magkaroon tayo ng excitement, no, na una makita si Jesus pag namatay tayo. Pangalawa, muling bumalik ang Panginoong Jesucristo because the return of Christ completes redemption. Pag dumating sa ang Panginoong Jesucristo, gagawin niyang perfect yung mundo uli, yung buong creation, at papawiin niya na ng tuluyan lahat ng ating mga luha at aalisin niya lahat ng ating pagdurusa. So let's long for the return of Christ. Ito nawa yung naisin ng ating mga puso. So number 1, face death with excitement. Kakaiba, no? Pero alam nyo, parang pinto lang talaga yan. Na binuksan mo, mamimit mo na si Jesus. Yan yung kamatayan. Number 2, participate in the conquest of the world. And number 3, long for the return of Christ. Para po sa ating discussion, what makes you excited to meet Jesus? Ano yung magpapa-excite sa'yo para i-meet si Jesus face to face? Tayo po yung manalangin. Lord God, I wait in eager expectation for the return of Jesus. Help me to live with readiness and enable me to participate in the advancement of the Great Commission. Strengthen my heart to live faithfully even in the midst of uncertainty. May I use my time wisely
serving you and others, so that when you return, I will hear, "Well done, good and faithful servant." Fill me with hope and joy, knowing that Christ's return will bring all things to completion and restore all things. Until then, help me to keep my eyes fixed on you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Gusto po magpasalamat kay Egli and Sister Cecil. Maraming salamat po sa inyo. And hello po kay Ma'am Princess. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.